Sa mundo ng crypto, hindi po biro ang $1 billion acquisition, lalo na kung galing kay Ripple na kilalang agresibo pagdating po sa institutional expansion. Kapag sinabi po nating tapos na ang pagbili ng Ripple sa G-Treasury, ibig pong sabihin nito ay may bagong financial powerhouse na nakakabit ngayon sa ecosystem ni XRP. Para po sa mga baguhan, isipin mo na lang na parang may bagong highway ang Ripple papunta sa corporate world at si XRP ang sasakyan na dadaan papunta doon. Kaya malaking bagay ito sa long-term use case ng kanyang asset at sa position po niya bilang liquidity solution sa global finance. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at ipagpatuloy po natin sa ating sunod na katanungan kung bakit napakalaki ng G-Treasury sa corporate finance. Ayan, si G-Treasury ay may 40 years of experience. Higit 800 corporations ang hawak sa 160 countries at nakakonekta po sa 13,000 na mga bangko. Kapag may ganitong kalawak na network, ang biglang at pagkatapos ay biglang isinama ng Ripple sa kanyang ecosystem para po itong nagbukas ng pinto papunta sa $1 trillion global flows. Ang processing po ng G-Treasury ay nasa mga $12.5 trillion per year. Kaya para po sa mga XRP holders, malinaw po na ang asset ay mapupunta sa kamay ng mga institutions. At kapag institutions ang gumamit ng isang digital asset, natural po na tumataas ang demand, relevance at liquidity strength nito sa market. Ngayon ay paano po napapasimple ang crypto para sa malalaking kumpanya? Marami pong enterprises ang takot gumamit ng blockchain dahil kailangan po nilang mag-manage ng wallets at saka private keys. Pero dahil po sa acquisition na ito, hindi na kailangang hawakan mismo ng companies ang crypto elements. Ang Ripple plus G-Treasury ang bahalang mag-process habang nakaupo po sila sa pamilyar na treasury platform. Para po itong may mechanic na gumagawa ng trabaho sa ilalim ng kotse, habang ikaw nakaupo lamang sa driver's seat. Sa ganitong setup, mas mabilis pong kumilos ang mga institutions at mas madali po nilang tanggapin sa XRP bilang settlement tool. Ngayon ay parte ba ito ng mas malaking expansion? Yes po. Hindi po ito isolated move. Kasama ito sa full 2025 expansion strategy ng Ripple. Kasunod po ng acquisitions tulad ng Rail, Palisade at saka Ripple Prime. Lahat ito ay may isang direksyon. Gawin pong institution ready sa XRP. Kaya kung titignan mo po ang pattern, nagbuo ang Ripple ng isang complete suite. Liquidity, risk management, settlement, at saka treasury integration. At sa bawat serbisyo na ito, si XRP po ang engine na nagpapagalaw. Kaya kung investor ka, mauunawaan mong hindi po hype ang nangyayari, kundi long-term infrastructure building. Ngayon ay ano naman po ang epekto ng short-term price pullback? Sa kasalukuyan ay nasa $2.04 sa XRP. Bagsak po siya ng 7% nitong nakalipas na linggo. Normal po ito sa market, lalo na kapag may malalaking announcements pero may kasamang uncertainty. Pero ang tanong po ng marami, may dapat ba akong ikabahala? At ang sagot sa katanungan na yan ay depende po sa iyong perspective or iyong pananaw. Ang pullbacks ay kadalasan pong reaction ng market. Pero ang acquisitions tulad po nito ay foundation ng long-term demand. Kaya kung pang long-term ka, mas mahalaga yung ginagawa ng Ripple kaysa short-term dip. Ang pullback ay hindi po katumbas yan ng weakness,
kung may expansion na ganito kalaki. Ngayon ay paano naman po magiging backbone ang bagong financial system ni XRP? Ayon po kay Jack the Rippler, yes. At kung titingnan mo kung pagtitingnan mo objectively, may basihan po ang statement. At bakit? Dahil ang bagong mundo ng finance ay nakabase po sa real-time settlement, liquidity efficiency at saka global interoperability. At lahat po ng yan ay ginagawa ng XRP Ledger. Ngayon pa na may G-Treasury integration, meaning ang mga institutions na mismo ang gagamit ng XRP-powered rails para sa treasury operations. Kapag malalaking corporations na ang gumagamit, hindi na kailangan ng hype dahil organic demand ang humihila ng value ng asset. Ngayon ay paano naman po nito binabago ang corporate treasury systems? Traditionally ay mabagal, mahal at sobrang manual ang cross-border treasury flows. Pero sa kombinasyon po ng Ripple Tech at saka G-Treasury systems, nagiging automated, real-time at saka blockchain-assisted ang buong proseso. Para po itong pagsama ng old system plus new system para gumawa ng hybrid na mas mabilis kaysa kahit alin sa dalawa. At sa gitna po nito, si XRP ay nagiging bridge asset para sa liquidity. Ang corporate adoption ang pinakamahirap maabot sa crypto. Pero napapalapit po ito ngayon dahil sa acquisition na ito. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Sa ngayon, ang pinaka-importanting dapat pong abangan natin bilang mga holders ay kung paano po i-roll out ni Ripple ang G-Treasury integrations sa real enterprises. Kapag nagsimula ng mag-report ang mga kumpanya ng Ripple-powered treasury flows, dito po magsisimula ang institutional-driven price movement. Ang long-term outlook ay increasing demand, stronger use case at saka mas malawak na global presence. Kaya kung tatanungin mo, may future ba si XRP? At ang sagot, kung ganito po kalaki ang galaw ng Ripple, malinaw na ginagawa nilang central player ang kanyang asset sa bagong financial infrastructure. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.